kakalasin natin itong heater natin, itong radiator, para pintura natin ng maayos yung likod. Yan, ang tubig. Make sure na naka-off na ang ating radiator. Ito siya yung bulb doon. Yung bulb ito, tsaka yung kabila. So ayan, yung kasimple. Itong kabila na. Hindi na, tubig ng ating radiator. So, pwede natin tanggalin yung ating radiator para malinis natin yung likod at mapinturahan natin ng maayos. Kasi may mga wallpaper din pa nang may huling tanggal ng wallpaper nito para pinturahan lang. So, linisin natin, puliduhin na natin ngayon. So, ito, natanggal na natin yung ating radiator dito. Ang problema, kailangan kong patayin yung boiler din at i-drain natin yung pipe natin kasi ito pa lang ating dito bulb ay faulty. So, pinalta natin. Ito yung faulty. Pinalta natin ng bago. So, ito yung tatanggalin nating mga wallpaper. So, iniisip ko rin kung paltang ko na rin ang radiator while we're in this page. So, let us see. For the meantime, linisin muna natin to. Kaya lang natin mabasaan itong ating flooring kasi papalitan naman natin ito ng bago. Pero kung kayo hindi papalitan, maglagay kayo ng sakin sa ilalim para hindi masira ang inyong flooring. Nabasa lang natin para madaling tanggal. So ito, tanggalan natin ang ating wallpaper dito. Masilan lang natin yung ibang nataplak. So ito, napag-desisyon na namin na palitan na lang yung radiator namin kasi kinakalawang na yung puti. Itong anthracite na lang ilagay natin dito. Ito yung kilalas dun sa old kitchen namin. Ito yung kinabit ko dun dati. So, sinibit ko siya. Lagay natin siya dito. Ito. Ito natin ito. Ito ang bulb niya. Ayan. Pigpitin lang natin mamaya. So, ito naman kabila. Ito, putulan natin.
May pipe cutter tayo dito, budget meal. Ayan, putol natin Yahin lang natin. Since may leak, madali natin makikita. Pero hindi pa naman ako sumasablay dito. Compression fitting. So, meron tayo ditong coupling. Putol natin. Ayan na, putol na natin. Saliyahin na lang. Para yung kanyang kapit ay yung thread ay maayos. Wala tayong mainit na tubig ha, dahil patay ang boiler. So yan. So nakapunta tayo doon, pinutulan natin. So sunod natin gagawin ngayon, i-pressure test natin siya. So lalagyan natin tubig ang ating boiler. Dito tayo sa taas. So ito yung tubo na ginaganong ko ang ating kinabit para malagyan natin ng tubig. So bahayin lang natin itong valve natin. Yan. Yung tubig na yung lagaslas. Ito ang ating boiler. Ito, tinanggalan natin yung ating connecting valve, pipe dito sa ating valve. Ayun na. Tatakluban na ulit natin siya. Tayo naman ang ating boiler. Maandar siya. Okay, success. Takluban na natin. So, ayan wala tayo dyang leak ang ating compression fitting. Okay, success. So, minasayahan na natin yung dati may butas. Yan. Itarahan natin yan. Init. Tama-tama ito. Skang winter. Ito guys, success ang ating pagpapalit ng ating radiator from 60 by 80 na white. Ito yung ating pinalit na 40 by 180. So galing ito doon sa silid natin sa ating lumang kitchen. So ito, tama-tama ito para sa ating winter time, sa darating na winter. Init. Napaka-stick na design siya, modern at less space dito. So napakante ito. Hindi naman natin magagamit itong maliit na space nito. So okay yan. At least yung kanyang heat ay uniformly distributed kahit sa taas na. Dati baba lang, bago pa pataas, uminit. So kailangan pa umita mo bago pa umit ang taas. Ngayon, sabay na itong magpapainit sa baba at taas. Okay siya. So again guys, success tayo. Supportan niyo po kami sa aming YouTube channel, Elmer Desero TV, para sa mas malapang cooking, baking, at everyday tasks at DIY dito sa Inglaterra. Thank you very much and God bless. Bye-bye! Ginamit na tayo!